Magandang araw sa inyo lahat mga kapuntos, at gaya na sinabi ko nung nakaraang video, meron tayong bagong pakulo kung saan sa dulo ng video na ito na ating tatalakayin ay ang pagsagot sa mga comment ninyo na nasa comment section. Kaya sa mga nais malaman ang aming kasagutan sa inyong mga naging comment sa mga nakaraan naming video, panoorin nyo po hanggang sa dulo ang video na ito. Maraming salamat po. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Sa Diyos lang tayo nananalig eh. Imagine mo, every Sunday sasabihin mo, sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. May crucifix ka dito, nagdasal ka ng lahat, may Saint Benedict's ka pa, pero pag naiihi ka, tabi-tabi po. Magandang araw po sa inyong lahat. Marami po sa ating mga Katoliko na kapag ka pinag-uusapan po ang exorcism ay iniisip po nila na hindi ito totoo o kaya ay doesn't exist. Pero para bigyan po tayo ng kaliwanagan at kalinawan sa usaping ito, ay mapalad po tayo sapagkat pinaunlakan po tayo ng atin pong minamahal na bisita. Pinapakilala ko po ang aming pong profesor sa seminaryo at ang dalubhasa po sa larangang ito, Father Winston Cabading. Magandang umaga sa inyong lahat. At ako'y nagagalak, Father Jess, na ako'y naimbitahan sa inyong programa. So, yun po, Father, ang programa pong ito, yung Confessions Revealed, ay intention po nito is to expose yung buhay po at bukasyon ng pari, and then at the same time, ano po yung kanila pong pagkatao, in their ministry. So, siguro po maganda po muna natin simulan, Father, paano po ba kayo nainganyo na maging pari muna? So, pag-umpisa natin siya sa istorya ng elementary ko ay sa Catholic school. So, Don Bosco Mandaluyong. High school ko sa isang special public high school, Manila Science High School. Sa Manila Science High School, nagbago ko ng paniniwala. So, naikwento ko na sa inyo sa klase. Opo, sa klase po. Sa klase. So, Paniniwala, Father? Paniniwala ng faith, belief. Faith, Faith, belief. So, from being Catholic, naging born again ako. So, all throughout my life sa high school, born again ako. In other words, parang yung born again na anti-Catholic, no? Anti-Catholic. Negative. So, ang aking practice ng Catholic faith, tinalikuran ko yan. Pagdating sa college, nag-aral ako sa University of Santo Tomas. I took up zoology kasi gusto ko science, kaya nga ako nag-Manila Science High School. Gusto ko science. Doon naman, nagkaroon naman ako ng conversion ulit. At yung conversion na yan, conversion back to the Catholic faith. So, naging Katoliko ulit ako sa tulong ng mga Dominikano, Father Jess. At malaking bagay sa akin yon kung bakit ako naging Dominican. Kasi sa UST ko nag-aral, ang nagbalik sa akin sa simbahan ay mga Dominikano. Father, ano po yung triggering factor nung pagbalik po ninyo? Meron po ba? Oo. Kasi sa klase namin sa theology nung time na yun sa UST, tingin ko mahina yung teacher ko sa theology, isang lay person. Parang mas marami pa akong alam doon sa teacher ko kasa sa tinuturo niya.
So, para sa akin, having a anti-Catholic mindset coming Opo. from high school pa, ang ginawa ko, nag-research ako. So, every time, ang aking purpose sa pagre-research ko, para i-debunk yung sinasabi ng Talaga po. teacher. Ako, ang hirap po pala ninyo estudyante. I-debunk ko siya. Nag-aaral ako, nagbabasa ako. Ang aking experience naman sa pagbabasa ko, yung mga bagay-bagay na gusto kong mapatunayang mali yung paniniwalang Katoliko. Habang nagbabasa ako, ang binasa ko kasi early church. Yung Opo. mga buhay ng mga unang Kristiyano. O yan po, tinuro niyo sa amin, Tinuro Father. sa inyo, Patrology. patrology. Opo. At nakita ko doon sa mga sumulat ng mga unang Kristiyano na yung paniniwala nila ay yung paniniwala natin ngayon. Lalo na yung paniniwala sa Eucharistia, sa Misa, Totoo po. sa mga bagay-bagay na. Kaya unti-unti akong naliwanagan na nanalilito. Yung bang hindi ko niyakap ang pagbabalik sa Katoliko kasi meron akong Opo. parang negative na doon. Either pride pa yon na mali pala ako or whatever, no? Until one day sa isang Biyernes yon, it was a first Friday, malakas ang ulan, hindi ako makauwi sa bahay namin. Bumisita ako for the first time sa UST Chapel. Ano pong nangyari, Father? Merong adoration doon, merong holy hour. Sabi ko sa Panginoon, pag gusto mo kong magkumpisal, makakapakumpisal ako kahit mahaba ang pila. Ngayon, malapit na ako. That was around 7 p.m. na, so late na yon. Ako na yung susunod na Mangungumpisal po. Pero mahaba pa yung linya susunod sa akin. So ginawa ko, pumunta ako doon sa dulo. Sa dulo ulit po. Napunta ako dito sa dulo. Pinauna ko yung sumunod sa akin. Sabi ko kay Lord, pag gusto mo ko magkumpisal, makakapagkumpisal ako. Hindi umalis yung pare sa kumpisa. Inintay po. Hanggang ako na lang ang natitira sa confession. Sa labas, patay ng ilaw na simbahan, pero bukas pa yung confessional box. Pag bukas ng confessional, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, pastila. Pero, that was God-given. Kasi yung paring yun was very, very kind to me in the confessional. Ganda na kanyang lessons na binigay sa akin, advice na binigay. Tapos, paglabas ko ng confessional, ako na lang natitira So, lumabas na rin siya. Paglabas ni Father, sabi niya sa akin, matandang pare na siya Father Gregorio ang pangalan. Lagi kong tinatanong, ano pangalan ito, Father Gregorio? Paglabas niya, sabi niya, were you the young man that just confessed? Sabi ko, yes, Father. Tapos, come. Lapit naman ako. Opo. Tapos niyakap niya ako. Sabi niya, welcome back to the church, my son. Yun na lang simula na. Kaya kung sinimula niyo, kasi yun ang moment by which eventually that led to others. Napalapit ako sa simbahang Katolika, and then pinag-aralan ko yung, ano pa yung mga tanong ko sa pananampalatayang Katolika. Hinanap po ninyo yung sagot. Hinanap ko pa ang sagot. Pero ang sagot ko, ang mga kasagutan, natagpuan ko sa early church. Yung the fathers of the church, doon talaga. Tapos, nung naisipan ko, ano may bibigay ko sa Panginoon bilang pasasalamat sa kabutihan niyang ibinalik niya ako sa tunay na simbahan. At naisip ko, dahil ang naglayo sa akin, kung ba't ako nag-born again, ang naglayo sa akin sa pananampalatayang Katoliko ay isang seminarista na nagbigay ng recollection sa klase namin na nung nagtanong ako, imbis na sagutin ako ng matino, binastos ako. Pinahiya ako sa klase. So yun ang nag-turn off sa akin. Kaya ito naman, the other side, ang nagbalik sa akin, isa namang paring Katoliko. Parang full circle po pala. Full circle, yun. Kaya yun yung one of the reasons, among the many, pero major reasons kung bakit, first, gusto ko maging pari. Pangalawa, bakit ko gusto maging Dominican? Yun nga po, Father. So nakuwento po ninyo, bakit po Dominican, Father? Bakit ko naging Dominican? Kasi po yung nasa UST po kayo, sila po yung mga nandun. Father, ito po,
Paano po kayo napunta sa exorcism, Father? Ay, nako, yan ay misteryo ng misteryo. Kasi wala Opo. naman ako interest maging exorcist. 2008, binigyan ako sa UST ng bagong subject, Christian Anthropology. Yung Christian Anthropology ay portion ng pagtuturo dyan ay pagtuturo ng about the angels. Apo. Angels, demons. Pero kasi yan about creation, God's creation, about salvation. Pero pag pinag-usapan mo ang kaligtasan, kailangan babalikan mo anong ginawa ng Diyos, sino ginawa ng Diyos. So talagang papasukan mo yung mga anghel. At pag pinasok mo mga anghel, papasok ka rin sa mga demonyo. Opo. Mahina ang foundation namin doon. Sabihin, nung nag-aaral ako bilang seminarista, hindi naman ganun liwanag yung tinuro sa amin. So, nag-research na naman ako dyan. Tamang-tama, mga 2011, gano'n. Opo. Narinig ko na meron sa Roma na Course, opo. offered for exorcist. Pero wala akong intention doon na maging exorcist. Ang intention ko lang doon para malaman ko kung yung tinuturo ko Ay, tama ay po. tama. Father, hindi po kayo natakot. Kasi pag ito, kahit po kami mga pare, Laol, halos din po lahat pagka pinag-uusapan po ito, una pong pumapasok sa isipan, natatakot, ganyan. Pero kayo po, hindi po kayo mas more on excitement, curiosity, ganun po ba? Hindi ko masabing una, takot. Hindi kasi ako nanonood ng horror Ganun movies. po ba? Kasi po, no, yung iba. Kayo natatakot kasi ang hilig-hilig manood ng horror movies. Tapos, yung paniniwala natin tungkol sa mga invisible things ay either nakadikit sa sinabi ng mga matatanda or sa napanood sa sine o sa television. Pag yun ang nag-shape sa'yo, matatakot ka, di ba? So, in terms of what I studied, hindi siya nakakatakot. Kasi very theological Very theological. Ang takot ay yung pag face-to-face na. Ano po yung siguro talagang thought-provoking discovery upon doing this ministry? Okay. Maganda yan. Yung thought-provoking siguro na allowed me first. Maraming areas, maraming lessons learned na hindi mo, na alam natin sa pinag-aralan natin sa seminaryo, alam natin bilang mga pare, very clear sa atin. Pero unless na makita mo siya in reality, hindi mo siya pagtutuunan ng pansin. Halimbawa, yung mga sakramento. Ayan. The sacraments, hindi natin siya, alam natin yung ginagawa natin bilang mga pare, etc., ang mga tao naniniwala, nananampalataya tungkol doon. Pero dahil yung effect niya invisible, hindi natin siya masyadong nararamdaman. Diba? Kasi tayo, very sensual ang ating senses. Pero pag naka-encounter ka sa exorcism ng may nagre-react dahil sa ginagawa mo, halimbawa, bine-bless mo, ni-sprinkle mo ng holy water, pinatungan mo ng kamay, pinakitaan mo ng Eucharist, at grabe ang reaction, doon ka nagugulat. Bakit ganon? Halimbawa, one of those things na alam ko na talagang, na parang mga first experiences ko na parang, you marvel at it, yung stola ng pare, nung inikot mo siya sa leeg nung napoposes, grabe ang reaction niya. Talagang very violent. Imagine ko po na-imagine ko. Grabe ang reaction niya, parang ayaw niya yung gusto niyang tanggalin, pero hindi niya matanggal. Yung parang tipo na nilagay mo lang dito, kayang-kaya niyang tanggalin, hindi niya matanggal, hindi niya mahawakan, hindi niya matanggal. Sinasabi niya sa'yo, tanggalin mo yan, mumurahin ka na mumurahin, tanggalin mo yan. Pero siya pwede niya naman tanggalin. Kung talagang iisipin mo. Pero hindi niya matangkal. Bakit? Yan, mga ganyang question. O halimbawa naman, pag pinakita mo yung crucifix, bakit hindi siya makatingin? O kaya pag wilisikan mo ng holy water, sumisigaw na napapaso sila, na ganyan. So, ito yung mga bagay-bagay na kinagugulat mo. O kaya naman, pag pinatungan mo ng kamay mo, ang tayo mga pare, alam natin na
ina-anoint ang kamay natin ng obispo pag inordain tayong pare. Pero hindi natin masyadong binibigyan ng pansin na itong kamay na ito na talagang inanoint, may power. Oo nga po, hindi ko masyado realize. Minsan kami, mga pari pa po ang natatakot, not to realize, meron po pala tayong power siya. gift. Opo. Yung power na yon na binigay ng Espiritu Santo sa ating mga pari, may effect sa mga spirits. May effect. So yun yung mga one of my realizations. Kaya since then, pagdating sa mga sacred objects, sacred things, yung stola natin, yung mga sakramento, the sacramentals, even the gestures, lumaki ang pag-unawa ko na we should treat them reverently. So yun ang aking realization. At of course, one of the realization ko rin bilang pari ay parang ironic dumating sa punto na ironic na yung pari takot sa demonyo. Opo. Father, naaalala ko, tinuturo po ninyo yan sa amin dati na hindi kami dapat matakot kasi nga po, we are given that gift of Christ, na priesthood, mas mataas yun, mas makapangyarihan yun. So, Father, ito naman po ang tanong, yung paano po ninyo nade-differentiate yung totoo pong may possession doon sa mga may psychological problem? Kasi po minsan po parang nagpapanggap po yung iba, to gain attention. Kayo po, ano po ang ginagawa ninyo? Techniques or... Maganda yan. Maganda katanungan niya, Father Jess. Kasi ngayon, ang Ministry of Spiritual Liberation and Exorcism, nag-develop na siya ng husto. Hindi na siya yung katulad ng matagal, na sinuunang panahon. Ngayon, you treat it also in a scientific manner. Meaning, alam na natin ang psychological, therefore, part and parcel ng ministry is to see to it that the person that approaches you na-evaluate na ng husto. So, kailangan mong dadalhin yan sa professional. Psychologist, psychiatrist, neurologist, counselors, para makita mo kung yung problem ay psychological, psychiatric, or spiritual. So, ang i-handle ng pari sa Ministry of Spiritual Liberation and Exorcism ay yung spiritual part. Kahit maliit lang yung spiritual part, pagpalagay mo, 95% psychological, may 5% spiritual, titreat mo pa rin yan. Yung 95%, you will allow the professionals to handle it. Yung 5%, yun ang trabaho ng pari. Kasi may possibility lagi, and more often than not, magkasama yan. Yung psychological at spiritual, magkasama. Kaya mahirap siyang ma-distinguish. Kaya akala mo psychological, pero in reality, it is psychospiritual. Di ba ginagamit natin yung term na yan? Meron tayong ganyan term even sa formation psychospiritual. Ganyan din yan. Pagdating mo sa mga spiritually afflicted persons, na-afflict sila kasi meron silang psychological dimension. Father, sabi po sa pastoral liturgy, di ba halimbawa po, meron po din nila sa aming sinasabi po na may possession. Yung holy water daw po na hindi totoo, yun daw po ang ipang-bless namin. Kapag nag-react daw po, nagpapanggap. Pero kapag daw po nalaman niyang hindi holy water yon, so ibig sabihin po ay totoo. Tama po ba yun? Ayan. Mga ganong mga... Oo. Kasi, yes and no. Both sagot yan. Yes, sometimes ganun ang diagnostics. Sometimes no. Bakit? Alam ng demonyo na yung ginagamit mo, fake na tubig. Ano sa tingin mo sa demonyo? Bobo. Oo. Matalino sila. Alam nila na yung bagay na yon hindi consecrated. Opo. So, alam niya iniisip mo na gagamitin mo yon pag nag-react, fake. Pag hindi nag-react, tunay. Alam niya yon, naunahan ka niya. He is always steps ahead. Kaya nga't mahalaga yung storya. So sabihin, pag dinala yung tao sa'yo,
ng isang emergency case. 'Di ba? Pag kahit sa ano sa emergency room. Kasi ganoon na kami mag-isip eh. You treat things in a professional manner. So ibig sabihin, parang emergency room 'yan. Yung hindi naman agad 'yan pag pinasok mo sa emergency ng ospital eh kung ano-ano ilalagay, di ba? Hindi. Kasi nidadiagnose mo talaga ito ba ay tunay? Ito ba ay hindi? Ano yung mga paraan para malaman? Meron ng guidelines ang simbahan together with science, medical science on how to treat these things. Hindi kasi yung diablo nagtatago yan eh. Hindi siya magpapakita. As much as possible, the best way that he would be able to influence anyone is to hide. At pag nakatago siya, doon siya kikilos na hindi mo siya napapansin. So pag sinabi mo, ang gusto niya. yun ang gusto niya. Yun ang gusto niya. Kaya pag sinabihan mo, binless mong gano'n ng ordinary water, nag-react, ang sagot mo agad eh, hindi yan tunay. Hindi siya tunay. O di, iiwanan mo na siya. Tapos na. Parang naloko. Naloko ka na. Naloko ka na. Naloko ka na. Kaya hindi lang yun ang Only way to diagnose. way to diagnose. Marami ka pang i-check. Halimbawa, basta pag tinanong mo, ito bang taong ito bang batang ito bang matandang to, ano ang kanyang background sa buhay? Dinadala po ba yan sa albularyo? Nagpapatawas po ba yan? Ano na ba po ba yan? Naapektuhan na po ba yan ng ang tatawag natin ng balis na ba yan? Oh. So, pag may nakikita kang ganito, nagpapahula ba yan? Nagpupunta ba yan sa mangkukulam? Pag may nakikita kang mga occult experiences and superstitious beliefs, pag nakita mo may background na ganon, more often than not, merong isang spiritual dimension. Papagamot po sa albularyo. Papagamot sa albularyo. Magagamot mismo. Siya mismo manggagamot, nagpapahulam, o ganyan, merong galit. May maraming, spirit of the glass, spirit of the coin. Para pong binubukas ng tao yung kanyang sarili sa Yes. parang dimension. Right. Ang ganong dimension. At saka alam mo yung attitude na pag superstitious beliefs, yung sundan na yan, para wala namang mawawala eh. Pero yung effect na yon ng superstitious belief is to surrender to the thing that you fear. Natatakot ka doon sa bagay na yun, kaya susundan mo. Pero kaya sasabihin mo, wala namang mawawala eh. Totoo po. Madalas po namin naririnig yan, Father. So, gawin na natin yung mga pamahiin na yan. Wala namang mawawala. Pero actually, nawala na lahat. Kasi bakit? Pag may nangyari, kita mo, takot ka na. Ngayon, kita mo walang nangyari. Di tama. Di ba? So you continue that wrong mentality. Yung sabi ko nga sa inyo na yung evil spirits, gusto niya nakatago siya. Ang ahas, pag na-expose mo, dun siya lumalaban, di ba? Opo. Pero, hindi ibig sabihin, pag hindi mo nakikita, walang ahas. Actually, natakot po kami kasi parang ine-expose din po namin. Pero sabi nyo nga po, hindi pwedeng matakot. Hindi matakot. Mas Kasi dapat siya mas makapangyarihan ang lumikha kasa sa nilikha. Yun lang naman yun. Yun ang ganun siyang kasimple. Ganun siyang kasimple. Otherwise, alam mo, meron tayong katanungan bakit natatakot ang pare? Natakot. Father, natakot ka ba? Oo naman. Diyos ko naman. Basta hindi mo, siyempre nakakatakot kasi hindi mo alam eh. Hindi mo alam ano yung the fear of unknown. The unknown. Pero, dun din nasusukat yung gaano ka nagtitiwala sa Diyos. Di ba? Totoo po. Paano ka nagtitiwala sa Diyos? Kung ikaw naniniwalang may guardian angel na nagpoprotekta sa'yo, at devoted ka kay Mama Mary na nagmamahal sa'yo ng husto, bakit ka natatakot umihi sa may puno? Kung alam mo namang hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Opo. Ka natatakot. Bakit ka mag-aalay ng dugo pag nagpagawa ka ng bahay kasi baka mamaya may maaksidente? Ibig sabihin, natatakot ka dun sa maligno na
na maaring manakit sa'yo, pero hindi ka natatakot sa Diyos na na-offend mo dahil ikaw ay nag-aalay sa isang maligno. Ganun po pala, Father. Ano? Idolatry yun na. Oo, ganun po palang epekto nun. Kasi hindi po namin, lalo po higit yung mga ordinaryong mga laiko, Father, hindi po nila alam na ganito po pala yung epekto noon, na na-offend po namin ang Diyos kapag ka nagsusubscribe po kami sa ganung mga practices. Oo, kasi ano yan akala lang natin wala. Kasi nakagawian na. Pero it's the sin against the first commandment. Yung sin against the first commandment, pag pinagnilalan natin ng gusto, una, you shall have no other gods but me. So, pag sabi mong wala kang ibang Diyos, ano ba ang ginagawa natin sa Diyos? Nag-aalay tayo sa Diyos, binibigay natin lahat, pinagkakatiwalaan natin. Tapos biglang may nagsabi sa'yo, naku, ano ka, kailangan mag-alay ka na dyan ng mag-alay ka ng bigas, mag-alay ka ng dugo, mag-alay ka ng sarili mo, etc., etc. E di, anong ginawa mo? Nagsumamba ka. Hindi mo sasabi ng tao, hindi naman kami sumasamba. Alam mo, hindi ka sumasamba. Pero that mere fact of offering is already an act of worship. O, tapos, tatawag ka sa pare. Pag nabagawa na ang bahay mo, katawagin mo yung Father, pa-bless mo nga. Tapos mamaya, pag may nagpapakitang whatever sa bahay na yun, 2 beses itong na-bless, 3 beses, ba't ganun pa rin? Walang effect yung blessing. Kasi may inimbitahan ka na sa bahay na mo bago mo pa tinawag ang Diyos yun, ganun. Kaya kita mo. Alam niyo na po. Kaya ang mga tao, dito, at least dito sa atin, sa Pilipinas, marami tayong lahat ng buildings natin haunted. Opo. Bakit? Kasi pinagpapagawa natin, pagbungkal pa lang, yung first stone pa lang, buhos ng dugo. Lagay ng semento, buhos ng dugo. Tapos maglalagay ka pa ng kung ano-anong sabit na kontra. Tapos pupunta ka sa simbahan, pabe-bless mo kay Father. Walang, sabi, not that there is no effect, but that is, parang alam mo yung, kumbaga, may sakit ka, masakit ang ulo mo, uminom ka lang ng paracetamol. Pero hindi mo ginamot yung dahilan kung bakit sumasakit ang ulo mo. Ganun yun. Napakagaling, Father. Napakaganda. So, Father, yung halimbawa sa bahay, yung, di ba, marami po kaming mga santo, tapos merong mga different objects, mga Buddha, yung mga, di ba, yung mga wind catcher, yung mga ganun, di po ba? Yun po ba, hindi? Superstitious beliefs yun. Ako, wala akong problema. Kunyari, Buddha. Kaya tatanungin mo lagi, everything is in your understanding. Maglagay ka ng Buddha, maaring walang, it's nothing, no? Yung bata kami, kan siyang Buddha. Problema yun Pero pag naglagay ka na ng meaning doon sa bagay na yon, bakit ka merong Buddha? Swerte. Ayun na. Nagkakaroon ka na ng belief system contrary to the Christian faith. Bakit ka naglagay ng ganito? Naglagay ka ng bagwan. Ba't ka naglagay niyan? Pangontra daw sa aswang. Naglagay ka ng bawang. Sibuyas. Napakarami kung magtatagal ng bawang ngayon. Para saan siya? Wala siyang kinalaman. Alam mo yun? Wala siyang kinalaman. In other words, you are using superstitious beliefs na thinking na makakakontra yun. Parang, alam mo yung Diablo, ang one of his major characteristics is manloloko. He is the deceiver. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, Father of lies. Yung pinakamagaling na sinungaling, hindi mo mapapansin na hindi na nagsisinungaling. Kaya yung mga superstitious beliefs na yan, lahat yan, ay pinaniniwalaan mo, pero galing siya sa kasinungalingan. So, pangontra mo sa isang kaaway na siya mismo ang nagturo kung paano siya kokontrahin. Kunyari. Di naglolokohan kayo. Naglolokohan kayo. Kaya,
Pag inisip mo siyang maigi, kailangan mo siyang isipin. Minsan, kunyari yung tao, no? Yung puwera bati, ano yung tawag? Puwera usog. Puwera usog. Okay. Ito yung tao. Pabibinyagan mo yung anak mo. Bininyagan. Pero mamaya sasabitan mo ng kung ano-ano puwera usog. Oo, yung mga, porcela. Oo, porcelas. Oo. Yung mga ikakabit sa damit. Ang unang katanungan bago binyagan, Father Jess, ang unang katanungan, tinatakwil mo ba si Satanas at lahat ng kanyang Mga gawain at pangako at pangaakit? Ang sagot ng tao, opo, tinatakwil namin siya. Naniniwa, sumasampalataya ka ba sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat? Opo, sumasampalataya. Tapos mamaya maglalagay ka ng puwera usog dito. Ano yan? Joke. Di ba? Opo. So, wala na yon. Pag ginawa mo yon, tinakwil mo si Satanas, titignan ka ni Satanas, tatanggalin niya yung salamin niya. Talaga. Tapos mamaya, so papalo naman yung tao ng superstitious belief. O, di tapos ang story. Sabihin niya, akala ko ba tinatakwil mo ko? Welcome back nga eh. Nag-uunahan pa ako sa lapalabas. Nag-uunahan pa sila. Opo, yung mga Yan, ganun po, Father. yan yung mga ganyan. So these superstitious beliefs, according to the Catechism of the Catholic Church, is a sin against the first commandment. Kaya dapat hindi natin matatagpuan sa tunay na Katoliko, zero superstitious beliefs. Kasi sa Diyos lang tayo nananalig eh. Imagine mo, every Sunday sasabihin mo, sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Tapos, takot ka dun sa nilalang sa ilalim ng puno. Hindi ka makapag-isa sa CR. Hindi ka makapag-isa sa CR. Oh. Ba? Meron ka ng, may crucifix ka dito. Nagdasal ka ng lahat. May Saint Benedicts ka pa. Pero pag naiihi ka, tabi-tabi po. Ano kalokohan niya? Naglolokohan tayo. No? Sabi ng guardian angel mo eh. Teka, nagpapabantay ka ba sa atin o hindi? Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. So yun po ang ating tampok patungkol po sa buhay ni Father Winston Cabading na mula sa pagiging anti-katoliko, ngayon ay katolikong pare na at exorcist pa. At dahil meron na tayong bagong pakulo sa punto por punto kung saan sasagutin natin yung mga nasa comment section. Nung kahapon, may in-upload pala ako kahapon. Ito ay patungkol doon sa paano ba i-dispose ng tama ang mga demonic rosary. Isa po sa mga nag-comment po doon sa ating post na yun ay si Marilyn Romo 7617 kung saan sinabi niya, paano kung napablessed na sa pari? Yan. Ano daw kung napablessed na sa pari ang isang demonic rosary? Ito ang ating sagot, Miss Marilyn. Kahit napabless na sa pari yan, invalido pa rin. Bakit? Yung intention kasi ng gumawa ng naturang rosaryo, ito ay para hindi pumasok ang panalangin sa bahay nyo, kundi ay bagkus ito ay maghahasik pa ng lagim. Kung naalala din yung sinabi doon ni Jessica Soho, na doon sa may nakaranas ng satanic rosary kung saan sa halip na panalangin pa kademonyuhan ang pumasok. May mga rosaryo na ginagawa raw instrumento ng mga demonyo. Mga obispo na mismo ang naglabas ng babala. Meron daw mga masasamang elemento na namimigay ngayon ng mga rosaryo na may sa demonyo. Sa unang tingin, mukha itong ordinaryong rosaryo. Pero pakatitigan at mapapansin na imbes na INRI ang nakalagay sa ibabaw ng crucifix ni Hesukristo, meron itong mga araw sa 4 na sulok ng krus. May ahas ding nakapulupot at thorns sa likod ni Kristo. Hindi raw ito rosaryo ng mga Katoliko. Sa halip, isa raw itong satanic rosary na may kakayahang maghasik ng lagim. Na nga, narinig nyo? May kakayahang maghasik ng lagim. So hindi siya
yung intention sa paggawa sa kanya, hindi siya intended para gawing instrumento para mapalapit ang Katoliko sa Panginoon, but instead, siya ay intended na ginawa para maghasik ng lagim sa inyong pamamahay. What if na-blessed siya ng pare? Invalid po yun. Kumbaga, hindi siya na-blessed. Halimbawa, nag-bless ka ng water, ng oil, tapos naihalo mo siya doon. Ang na-bless lang yung oil, yung water, hindi siya nakasali doon. Hindi nasali siya sa blessing kasi alam naman ng kapangyarihan ng ating Panginoon na may nahalo diyan na hindi sa kanya. So hindi tatagos doon yung blessing. So yan po ang ating kasagutan sa simpleng tanong po ni Marilyn. Maraming salamat po. Abangan po ninyo sa mga susunod na araw po, sa mga darating na mga ilang oras o minuto. Continue po tayo dito sa ating punto por punto shorts episode, no? Okay, maraming salamat po and bye-bye.